Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po yung lingkod ay muli po nagbabalik at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong sinibak. Ito pong sinibak dati. Sinibak po ito dati ni Vice President Sara Duterte. Nung panahon po siya ay secretary po ng DepEd. Sinibak niya po ito. Ito pong si Gloria Mercado na tumatayo po ngayon na witness sa impeachment daw po ng Vice President. At dito po nagtataka si Kamanong at si Atty. Roque. Mga kababayan, nabigyan pa ng posisyon ngayon. May issue na po ng korupsyon sa DepEd pero binigyan pa po ng posisyon ng tinatawag po na bangag at bongit ng kanyang ate. Ito po mga kababayan, yan po, binigyan pa po ng posisyon at siya po ay tatayong testigo daw po sa Vice President. Diyan po sa House Injustice, diyan po sa House Committee Injustice nila. Yan po mga kababayan, ano po sabi diyan? Testigo versus VP Sara. Biglang nagkaposisyon sa gobyerno. Unbelievable. Biglang nagkaposisyon sa gobyerno, mga kababayan. Ano po sabi ni Atty. Harry Roque? Sinipa ni Inday Sara sa DepEd, mga kababayan. Ngayon ay commissioner na ng National Commission of Senior Citizen o NCSC. Naging commissioner na po pala siya ng National Commission of Senior Citizen. Unbelievable. Si Gloria Mercado, mga kababayan. Ibang klase po ang gobyerno natin. Yung mga may issue po ng korupsyon, yun po ang binibigyan po ng posisyon. Talagang yung kasabihan ay nagkakatotoo. Ang magnanakaw, sinungaling, gumagamit ng pulburon ay magkakaisa. Di umano, mga kababayan. Nagkakaamo yan pala. Ito po, ibalik tanaw po natin ang pahayag ng ating Vice President. Painggan po natin siya tungkol dito po kay Gloria Mercado kung anong klase pong tao ito, mga kababayan. Panoorin po natin, pakinggan natin ang Vice President. Dahil ka lang ba? Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, hindi ko alam kung anong nauna, pero nakastrike po siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Ibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, diba, sa iba't ibang lugar naman sa. Sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido ng Bilyat, meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin niyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako.
And then sinabihan siya, okay, sige, you go. So she's a disgruntled former DepEd employee. Yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. In my experience sa kanya, ayaw ko, factual na ako ayaw ko atakihin yung pagkatao niya. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede. Yan po mga tambay. Grabe. Tumanda na po siya sa DepEd. Ang tanong, matagal niya na sigurong ginagawa yon. Wala pa ang Vice President, baka ginagawa niya na yon. Nagsusulisit po sa mga private individual. Nabuko lang po siya ng Vice President dahil ginagamit po ang pangalan ng Vice President na siya po ang sekretary ng DepEd. Huling-huli, may dokumento, korupsyon, sinipa. Nakiusap pa si Mercado, si Gloria Mercado, na siya daw po yung magre-resign na lang kisa tanggalin. Siyempre, para makakuha ng pensyon. Hindi po ba? Pero ang tanong, gaano na kaya karami ang ninakaw niyan? Di umano. Dahil tumanda na pala siya sa DepEd. Gaano na kaya karami ang pinagnanakaw niya? Ngayon, siya po ang kinuha po, isa sa testigo daw. Diyan po sa Committee ng Injustice. Diyan po sa House Committee Injustice. Sa panguna po ni Luistro. Yan po ang kanilang witness. Nakita niyo po ang mga witness na pinagkukuha po nila. Isang ulol, isang sundalong kanin, isang pambansang asong ulol, di umano. Isa pong convicted ng kidnap for ransom. At ngayon naman po, isang magnanakaw naman, di umano. Mga kababayan, nakita niyo po yung mga credible, sinasabi nila credible na mga witness nila. Totoo? Unbelievable. Patatayuin po nila yan. May hearing na naman sila. At yan po itatayo, mga kabayan. At magsisinungaling na naman sa harap nila. Dahil po script naman lahat yan. Dahil nga po yan, fishing expedition. Hindi po ba? Ibang klase po yan. Iba? Saan ka nakakita, no? Saka binigyan pa ng Pangulo ng posisyon? Hindi man lang kinuhanan ng background check? Kung anong klase pagkatao ni Gloria Mercado, may issue ng korupsyon, binigyan ng posisyon. Sa bagay, lahat naman kasi ng korupsyon ngayon sa gobyerno, wala silang pakialam eh. Di po ba? Nakita po ba natin nag-imbestiga ng mga korupsyon ngayon? Tinatago pa nga eh. Ang daming korupsyon ngayon. Sa mga ahensya lang ng gobyerno, ang daming korap eh. Nangunguna ng Bureau of Custom, BIR. Nangunguna yung dalawang yan. May investigasyon ba? Wala. Kaya nga po ma-appoint ito. Kaya biglang na-appoint. Hindi kaya ito ang kabayaran para po sa sinasabing mapabagsak nila ang Vice President? Kukunin kang testigo, tumayo kang testigo, mabibigyan ka ng pabor. Katulad po nito, nabigyan yata ng pabor. Magre-retiro na lang daw. Ngayon may posisyon na naman siya. Binigyan na naman siya ng komisyon. Naging commissioner siya ng National Commission of Senior Citizen. Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang gobyerno na sindikato di umano. Pagdating po sa nakawan, nagkakaamo yan sila kung sino-sino sila magkakasundo, magkakasabwat. Kaya nga po mga kababayan, gustong-gusto nilang mapabagsak ang Vice President. Dahil po, pagka ang Vice President ang nanalo, pati itong si Mercado, mahirap po itong patawarin, mga kababayan. Binigyan ka na ng second chance ng Vice President, hindi ka na dinimanda, hindi ka na pinakulong, pero ang ginawa mo, sa bagay, mukhang may lahi kang pagkaahas. Di umano, pag nakatalikod na,
tutuklawin mo na. Hindi kaya, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot po na nangyayari sa ating bansa. Lahat po ng mga magnanakaw, may mga issue ng pagnanakaw, pandarambong, siya po ngayon halos na nasa gobyerno. Mabibilang na lang po natin sa mga daliri natin ang naglilingkod po ng maayos, mga kababayan. Mas marami na po ang mga magnanakaw, hindi kaya. Thank you po mga kababayan. Sana gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Jem Ari sa United Arab Emirates, Annie Jo, Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, ako si Pilam, Gay at Shena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena at Rolando Guerrero. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mapagawa at God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po muna tayo at magdasal po ng maraming dasal na tayo po'y maingatan at makaraos po sa pang-araw-araw ng ating buhay. Kahit po napakahirap na ng dinadanas natin. Tiis-tiis lang po. Muli po, paalam. Bye-bye.